Ito guys, gustong-gusto ko yung feature na to kasi nga mainit na bansa sa Pilipinas, 'di ba? At hindi lahat ng pinaparkingan natin shaded area kagaya nito. May mga pinaparkingan tayo na open area tapos tirik na tirik yung araw. So pagpasok natin dun sa loob, napakainit. So eto mga boss, ang napakaganda niyang feature. Yung remote niya, mapapansin nyo sa baba ng lock button is merong icon na to. So ibig sabihin yan, meron siyang remote engine start. So as of now, nakapatay pa yung ating makina. Pakita ko lang. Nakapatay yan. Okay. Then, layo tayo. Lock muna natin. Nakalock na yung ating pinto. And then, remote engine start tayo. Yun o. Nag-start na yung ating makina. Kung mapapansin niyo, yung gauge natin, slightly meron ng ilaw, indicating na umaandar na yung ating makina. Tapos, pag binuksan natin, bumukas na rin yung gauge and tignan nyo naman. Umaandar na pati yung aircon natin. So ang advantage niyan mga bossing, kapag nabilad nga itong ating sasakyan sa tirik na araw mga boss, pagpasok natin sa loob, malamig na. Ito guys, pakita ko sa inyo isa pa sa mga high-tech feature niya na gustong gusto ko. Yung susi, hindi ko na kailangan laging gamitin. Nilalagay ko na lang to sa bulsa ko. Tapos makikita ninyo nakatupi pa yung kanyang side mirror, indicating na nakalock pa yung ating pinto. Lalapit lang ako ha. Nakita nyo, bumukas ng kusa yung kanyang side mirror, tapos naka-unlock na yung kanyang mga pinto. Pag lumayo naman ako, ganito naman ang mangyayari. Ilang metro pa lang yung inilalayo ko sa kotse, nag-auto-lock na rin siya. Ito pang isang mga bossing, kung makikita ninyo, nakabukas lahat ng aking bintana. Tapos pati yung sunroof, binuksan ko rin. Kita nyo ba? Okay. So bababa lang ako ng sasakyan ko. Dahil nga pag lumayo ako sa sasakyan, automatic nag-lock yung kotse. Tignan natin ha, kung ano mangyayari sa mga bintana at saka doon sa sunroof. Nakita nyo yun guys. So ibig sabihin mga bossing, kung makakalimutin ka at nakakaiwan ka ng bukas na bintana o kaya ng sunroof sa kotse na to, hindi mangyayari yun, di ba? Another feature ng remote niya, itong unlock button, pag dalawang beses natin itong pinindot, tapos sa pangalawang pindot, the end, tignan yung mangyayari sa mga bintana ha. Bubukas lahat ng bintana natin, pati yung kanyang sunroof, syempre, tignan nyo. Yan. Medyo matagal lang yung interval ng pagbukas ng kanyang sunroof, pero lahat yan bumubukas. Yan. Tapos syempre, kapag isasarado na natin lahat yan, hindi na natin kailangan pumasok sa loob ng sasakyan. Pindutin nyo lang yung lock button, sasarado na lahat ng bintana, pati yung kanyang sunroof, sumasarado na rin. May mabibili na ba ngayon na 7-seater car na comfortable i-drive? Maganda yung interior, tapos maraming high-tech feature, kaya lang ayaw mo ng EV o kaya ng hybrid kasi natatakot ka baka mahal yung baterya at madaling masira. Well, try nyo itong Chery Tiggo Grand Tour. Sa engine bay niya. Pag inangat nyo yung hood, hindi na kayo mahihirapan kasi dala-dalawa yung kanyang hood damper. Ang makina na to is a 1.5 liter turbocharged 4-cylinder gasoline engine partnered with a 6-speed DCT transmission. Simple lang ang itsura ng kanyang front grille, pero sa baba ng kanyang logo may makikita kayong camera. Tapos, yung kanyang headlight naman, kung mapapansin niyo, dalawa yung kanyang DRL, meron siyang single projected headlight, tapos ito yung kanyang signal light na sequential. Ayan. Meron din yan dito sa ating side mirrors.
At kahit dito sa likod, sequential din yung kanyang signal light. Ang size ng kanyang gulong is 235/55 R18. Tapos, mapapansin niyo naka-disc brake na rin yung kanyang harap na gulong. Pati dito sa kanyang likuran is naka-disc brake na rin. Dito na tayo ngayon sa interior. Kung mapapansin niyo, plain black yung itsura ng kanyang sidings. Tapos, siyempre, meron na rin tayong power windows. Naka-auto fold na rin yung ating mga side mirrors. And of course, meron tayong controls para ma-adjust yung ating mga side mirrors. Ito yung ating unlock and lock button. Tapos, yung kanyang upuan, pure leather. Kung mapapansin niyo, very simple yung kanyang design. Pero may pagka-sporty look pa rin. Tapos, naka-power seats na rin yan. Power reclining. And take note, pati yung sa passenger ninyo is ganun din. Dito naman tayo sa kanyang dashboard. Dito may pindutan dito para sa controls ng kanyang lift gate kung gusto niyo buksan dito. Tapos kung mapapansin niyo, merong ambient lighting dito. Ayan. Simple lang yung itsura ng kanyang gauge pero kompleto na rin sa detalye. Kung mapapansin niyo, syempre nandiyan na rin yung distance to empty natin, yung average fuel consumption, and then yung ating trip. Tapos pwede nating bago-baguhin yan depende kung ano yung gusto niyo makita. Meron na nga rin pala tong tire pressure monitor. Tapos, hindi siya yung mga rounded type na gauge. Kung mapapansin niyo, ito yung kanyang speedometer, ito naman yung kanyang RPM, mga level type sila. Kanina nakita niyo na naka-smart keyless entry na rin tayo, so naka-push button na rin tayo. Kung mapapansin niyo naman yung kanyang infotainment, maliit, pero cute na rin tingnan, di ba? Ito pa yung nakadagdag angas sa kanya, yung maganda niyang climate control. Touchscreen na to, guys. Tignan niyo naman. Yan, touchscreen lahat yan. Ito, naro-rotate para sa temperature. And ang kagandahan dito, naka-dual aircon na to. Meaning, pwedeng magkaiba ang temperature yung dalawa. Halimbawa, yung pasahero ninyo, giniginaw. Pwede niyang i-adjust yung sarili niyang aircon. Cute din yung kanyang maliit na cambio. At dahil nga DCT transmission ito, walang positioning yung kanyang cambio. Tinutulak lang to pataas at pababa para may adjust nyo kung aatras o abante kayo. Tapos kapag ilalagay nyo na sa park, pinipindot na lang to. Naka-electric parking brake na rin to and meron siyang auto hold function. Tapos dito naman sa baba yung driving mode selection natin. Ito nga palang Grand Tour is Eco mode lang tsaka Sports mode. Wala siyang normal mode. Itong nasa gitna naman is shortcut button natin kung gusto natin makita yung 360 viewing. Tapos ito yung ating hill descent control. Dito sa center console natin makikita nyo yung dalawang maliit na cup holders. Tapos mabobol yan. Meron nga palang air vents dito kaya kung gusto nyo magpalamig ng inumin, pwede. Tapos kung napapansin nyo yun, nandun yung ating key sensor. Kaya kapag dumating yung time na lobat na yung ating remote at ayaw mag-start ng ating sasakyan kasi nga hindi niya nadidetect yung ating remote, ilagay nyo lang dyan, mapapastart nyo na yung ating sasakyan. Tapos, yung ating, ayan, compartment dito sa ating center console. Dito naman tayo ngayon sa second row. Kung mapapansin niyo, walang air vents dito. Ang air vents niya is nandito. Pero wala tayong controls ng speed tsaka ng temperature. Tapos, merong isang USB port dito para sa pag-charge. Then guys, naka-power lift gate na nga rin pala siya. Ayan. Tapos, eto. Ito yung kanyang third row seat. Kapag ka nakatope, medyo malaki yung kanyang area rito. Tapos, hinihila lang yung kanyang third row seat. Ayan. Kapag itutupi, yung ibang sasakyan na sanay kayo, nahihilahin nyo rin yung tali. Hindi. Walang purpose yung kanyang tali rito, kundi pang hila lang kapag nakatope. Kapag gusto nyo siyang i-fold, eto. Yan. Dito. Yan. Tapos, one thing na napansin ko, walang air vents para dito sa third row seat niya. Tapos, meron dito, power outlet para sa ating cigarette lighter socket. Tapos, dito sa ilalim, nandito yung kanyang mga tools. Tapos, pwede nyo pa paglagyan ng ibang tools tong dalawang compartment dito. Siya nga pala guys, sa mga nagtatanong, wala tong kick sensor ha. Ayan oh, wala. Check natin kung komportable ba sa mga pasahero ang Chery Tiggo Grand Tour. Unahin na natin dito as a driver. Siya nga pala guys, 5'10 ang height ko. Adjust muna natin yung upuan. Ayan. Tapos, yung pinaka-comfortable settings ko, ayan, okay na ako dyan. Meron na akong legroom, tapos sa headroom, okay na rin ako. Ngayon, ang titignan natin, hindi natin i-adjust tong first row, tignan na natin yung sa second row kung may ipit ba yung nasa third row. Walang cut, para maganda. Yan. Adjust natin. Gusto ko yung nakakaliyad ako eh. Ayan. Yan. Kung mapapansin ninyo, meron pa akong space dito para sa tuhod ko. Yung sa foot, disregard nyo na. Yung sa tuhod naman yung importante. Sa headroom, malaki. Actually, pwede ko pa yatang i-incline yung aking upuan, ano? Para medyo nakatayo. Ayan.
Ito yung pinakagusto ko, yan. Okay na ako dyan. Ngayon, doon na tayo sa third row. Tingnan natin kung yung mga kagaya kong 5'10", kakasya pa sa third row pag ganito na yung settings. Doon tayo sa kabila dumaan. Yan. To. Para hindi natin magalaw yung settings ng upuan kanina na inupuan ko. Urong muna natin to. Tapos, papasok ako sa loob. Paano ba? Yan. Yun oh. Uy, kasya! Oh, wala akong ginagalaw. Hindi namin kinat yung video para makita ninyo. Tignan mo, mami, pakita mo. Na meron pa akong legroom. Medyo maliit pero okay na para sa akin. So 5'10" ako, pumasya ako sa third row seat. Nakita nyo guys ha, hindi namin na in-adjust ng husto ulit. Yung mga upuan nakabase na yan. Yung first row nakabase na sa comfortability ko. Yung second row nakabase na rin sa comfortability ko. So yung third row maluwag. So approve sa akin yung pagka 7-seater nitong Cherry Tiggo Grand Tour. Kung nagustuhan niyo itong Cherry Tiggo Grand Tour, bisita na sa pinakamalapit na Cherry dealership sa inyong lugar. At ang kanyang presyo starts at 1,088,000. Maraming salamat sa inyong panonood guys!